tayo po itutunghay at mag-aaral muli ang salita po ng Diyos. Salamat po sa Panginoon sa pribilehiyo po muli na tayo po muli na makapangaral po ng salita po ng Diyos. Buksan po natin ating mga Bible sa aklat po ng Kawikaan. Kawikaan, Kapitulo 20, Proverbs chapter 20, beginning from verse number 6 to number 7. Proverbs chapter 20, verses 6 to number 7. Silipin po pag nandiyan na. Proverbs chapter 20, verses 6 to number 7. Muli po tayong mag-aral sa isang aralin po sa Biblia na kung saan ang bilang sa mga mananampalataya, ibig po ng Diyos, kakitaan at makita po ang bawat isa po sa atin na tayo po ay nagtatapat. Proverbs chapter 20, verses 6 to number 7. Magkaroon po tayo po ng halinginang pagbasa. Aklat po ng Proverbs chapter 20, verses 6 to number 7. All together, ready, read. Most men will proclaim every own his goodness, but a faithful man who can find? The just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. Ay, pinalangin po. Kilang Diyos, muli po Lord, marami pong salamat na meron po kaming prayer meeting. Salamat po Lord sa church ng Calvary Bible Baptist Church na dito niyo po kami inilagay, Panginoon, na sapagkat may plano po kayo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, na kami, Panginoon, naman dito po ay lalago. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang bawat buhay, Panginoon, naman, ang inyong mga anak, tulungan niyo po kami po, Diyos, na kakitaan niyo po kami ng katapatan sa aming po mga buhay. Nawa po, Diyos, Ama, ang mensahe pong ito ay magbigay po, Lord, naman ang inspirasyon sa bawat isa at nawa, Lord, naman ang masabi na ang bawat isa po sa amin ay nakapakinig ng salita po ng Diyos. Matawag po, Lord, sa aming pong mga nagawang kasalanan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa ating pong talata na binasa sa aklat po ng Kawikaan, na alam naman po natin na ang nagsulat po ng Kawikaan ay walang iba kundi si Haring Solomon. Siya po isang napakatalinong tao. Na sabi po ng Biblia sa verse number 6 to number 7 na sabi po sa Tagalog, karamihan sa mga tao ay ipinahahayag ng bawat isa ang kanyang sariling kagandahang loob. Dito po sa ating talata, that the idea of King Solomon that everyone proclaim of his own goodness. Madali kasi i-proclaim na ng mga tao na yung kanyang achievements. Di ba? Parang maging po yung kanyang awards, maging yung kanyang galing, maging po yung kanyang kasikatan. Pero sabi ng Bible, ngunit sino makakasumpong ng taong tapat? Amen? Ngunit sinong tao makakasumpong ng taong tapat? Ganyan ang maraming po tao ngayon. Para bang napakagaan po sa kanila ang magbuhat ng sariling bangko. Kaya mga kapatid, pinapaalala po sa atin po ng salita po ng Diyos na bubuhay po tayo sa panahon na mas pinapahalagahan po ng mundo ang talento kaysa katapatan. Amen? Ang mundo nakatingin siya base doon sa talento ng isang tao. Pero ang Diyos, kung ikaw naman ay talented, pero kung hindi ka naman tapat sa Panginoon, you cannot please God. Yan po yung mensahe po ng Diyos, a faithful life that pleases God. Ang matapat na pumuhay na nakaka-please sa ating pong Panginoon. Dito po sa ating pong talata na ating pong binasa, maraming mga tao ang magaling magsimula, ngunit kakaunti ang nagtatapos ng tapat. Tama ba? Kaya lagi pinapaalala po sa atin po ng salita po ng Diyos, sa tulong po ng Word of God na ating po every Sunday na ating po napapakinggan, kung ano ang sinimulan mo sa Panginoon, tapusin mo. Tapusin natin po ito ng may katapatan. Hindi naman kailangan ng sobrang bilis eh. Kahit mabagal, ang mahalaga tayo pinatapos
Luzon po na nangyari dito. Kahit po si President Marcos, pinahira doon, na marami na naman niya na maraming binitawan po siya magagandang pangako. Pero halos kalimitan naman po doon ay hindi naman talaga matutupad. At marami na sabing handa silang maglingkod sa Diyos. Pero nga lang pong malungkot, kapag ngunit dumating ang pagsubok, ang iba ay sumusuko at ang iba naman ay tumatalikod. Sana huwag makita po ng Diyos sa bawat isa po sa atin na kapag dumating po yung pagsubok, huwag tayo madaling sumuko at tumalikod sa Panginoon. Amen po ba? Kaya sa ating pong konteksto na ating pong binasa, tingnan po natin, nagtanong po si Haring Solomon po dito Nagtanong si Haring Solomon, na sabi niya po dito, yung napakahalagang tanong, ngunit ang taong tapat, sino ang makakasangkong? Dito po sa ating pong talatang binasa, hindi po ibig sabihin po ni Haring Solomon na wala ng tapat na tao sa mundo. Amen? Ang nais niyang ipakita po dito ay napakabihira ng taong tunay na matapat. Kaya sa bawat isa po sa atin na miyembro po ng Calvary Bible Believing Baptist Church, nawa po luwapin po ng Diyos, masumpungan po tayong nagtatapat. Amen? Kasi po, maraming tao ang magaling magsalita tungkol sa kanilang kabutihan at nagagawa po nilang ipakita ang kanilang sarili sa harap ng iba. Pero ngunit ang tunay na katapatan ay hindi po ito nasusukat sa salita, kundi sa pang-araw-araw ng ating pong pamumuhay. Amen? Kaya wala pa nung una po, hinahanap na po ng Diyos ay hindi po yung mga taong matatalino. Amen? Ang hinahanap po ng Diyos lagi yung willing na maglingkod sa Kanya ng may katapatan. Ang Diyos din po ay hindi naghahanap ng pinakamayaman. Pero salamat sa Panginoon kung pinagkatiwalaan ng Diyos, purihin ang Panginoon. Amen? Hindi rin po ang Panginoon naghahanap ng isang taong sikat o may pinakamaraming kakayahan. Kung ikaw man ay may 2 hanggang 5 talento, pero kung hindi mo naman yung nagagamit sa Panginoon, mas mainam na lang yung isang talento na ibinigay sa iyo po ng Diyos, pero nagagawa mo yan ng may katapatan. Amen? Kaya nga po sa gabing ito, ang tanong na dapat po natin itanong sa ating sarili ay hindi lamang po na ano ang kaya kong gawin para sa Diyos, kundi ang katanungan na sana ngayong gabi, ako ba ay tapat sa Diyos? Ikaw mismo ang nakakaalamunan. Amen po ba? Kaya sa mensahe po ito, matututunan po natin kung paano mamuhay ng may katapatan na tunay na nakalulugod sa Diyos. Sapagkat sa huli, hindi tayo makatulad ng Diyos batay po sa dami ng ating pong nagagawa, kundi sa katapatan ng ating paglilingkod sa Kanya. Amen po ba? Kaya sana sa iyong paglilingkod sa Panginoon, hindi man yan makakita po ng tao, pero kung ginagawa mo yan na para sa Panginoon, God will keep the record. And God will bless you. And throughout the scriptures na ating pong nabasa, God has always sought faithful men and women. Ang Diyos naghahanap po siya ng mga tao na tapat, babae man o lalaki. Kung babasahin po natin po sa Old Testament, na yung mga man of God na ginamit po ng Diyos katulad po ni Noah, si Noah was a faithful man in a corrupt, crooked, and pervert generation. Maging po si Joseph was a faithful man in temptation. Maging si Paul, nabasa po natin si Paul was faithful until death. At lalo higit above all, Jesus Christ was perfectly faithful to His Father. Kaya sana, ngayong gabi nito, faithfulness is one of the greatest qualities a Christian can possess because it reflects the very character of God. Tingnan po natin po, yung meaning po ba ng faithfulness?
Brother Chandray, makinig nga po. Faithfulness, ano ba ibig sabihin po ng faithfulness? Faithfulness means loyal, honest, committed, sincere, and consistent. Faithfulness means loyal, honest, committed, sincere, and consistent. Nung Sunday po, sa ibang loyal, nung last Sunday po kanina sa Bato, sinanay rin po yung bago baptize na naging bunga po sa solvining po na naturuan po ni Ate Pin. After service, nagpasabi po sa akin kay Boyet, nasabi po niya, Brother Marvin, Saturday, minessage ako ng dati kong ka-churchmate. Kasi anniversary daw po ng church po nila doon po sa lugar po ng French. Ang doon naman po ni Ate Raquel, doon po sa kanya pong ka-churchmate, sorry, mayroon na akong sariling church. Amen po ba? Nakita po natin, na sa biyaya po ng Diyos, nakita po natin na itong nanay na ito, na very loyal sa kanyang church po ngayon. Sana ganun po din sa atin. Huwag natin ipagpapalit ang ating church. Amen? And faithfulness means honest. Sana sa lahat ng bagay tayo ay honest. Amen? Huwag tayo manloloko. And committed. Faithfulness means committed. Kung ano yung ginamit po natin sa Panginoon, sana po sa biyaya po ng Diyos, may problema mo na wala, magpapatuloy ka sa Panginoon. Sapagkat committed na ibinigay mo yan sa Diyos. And sincere. Sincere po tayo sa ginagawa po natin. Consistent. Umulan man o umaraw. Go to church. Sapagkat hindi pwedeng tawagin po ang isang believer na faithful without loyalty. First of all, sa Panginoon. Tingnan po natin po tatlong bagay na ito patungkol po sa a faithful that pleases God. Pero to be faithful, lagay po natin, to be faithful is required. To be faithful is required. Ano sabi po ng Bible? 1 Corinthians chapter 4 and verse number 2. Buksan nga po rin natin, 1 Corinthians chapter 4 and verse number 2. To be faithful is required. Hangad po ng Diyos sa bawat isa po sa atin na tayo ay masangkuman po niyang nagtatapat. 1 Corinthians chapter 4 and verse number 2. Gaano na lamang kaya ang isang simbahan? Gaano na lamang kaya kasaya ang isang church? Ang isang New Testament church kapag ang mga bawat miyembro ay tapat na naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Masaya ang church. Masaya ang Panginoon kapag tayo ay nasumbungan niya nagtatapat. 1 Corinthians chapter 4 and verse number 2. Sabi ng Bible, moreover, it is required in his rewards that a man be found faithful. Amen? Malinaw na sabi ng Bible, moreover, it is required sa bawat katiwala that a man be found faithful. Sana masumbungan po tayo nagtatapat sa Panginoon. And to be faithful is right. Hindi lamang po yan required. It is right. Ano sabi ng Bible? Luke chapter 16 and verse number 10. To be faithful is right, required, and right. Kaya ano man ang nangyayari sa ating paligid, o ano man ang pananaw na tao, may nakakita man o wala, sana patuloy tayong magtapat sa Panginoon. Tingnan mo natin Luke 16 and verse number 10. Ano sabi po ng Biblia? Read. He that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much. Amen? Sana mapagkatiwalaan po tayo sa maliit para mapagkatiwalaan din naman po tayo sa malaki. Kung yung isang kaluluwa po lamang na pinagkatiwala po sa inyo ng Panginoon, madali mo agad subuhan, na kapag binisita mo at kapag hindi na dumalo, paano pa tayo pagkakatiwalaan ng Panginoon ng 2, 3 o higit pa na kaluluwa na inaibigay sa iyo ng Panginoon? Kaya tama lamang po, marapat lamang po
and we have a faithful God. Amen? So tama lang talaga na tayo po ay maging tapat sa Panginoon sapagkat meron po tayong faithful God. And to be faithful is hindi lamang po required, right, reasonable. Rasunable lamang po talaga na tayo po ay magtapat sa Panginoon. Sino magsasabi po sa atin po dito sa ating pong kalagitnaan na hindi naging tapat sa iyo ang Panginoon? Madalas sa buhay po natin po pare-pareho, aminin po natin o sa hindi, madalas po tayo ay hindi nagtatapat. Pero rasunable lamang po talaga na dapat po natin pong pagtapatan ang ating pong Panginoon. Kapatid, totoo, hindi kailangan magmakaawa po ng Diyos sa atin para po tayo maging tapat. Tama ba? O pwesahin po tayo po ng Diyos, rasunable lamang, tama lamang po na maging tapat po tayo sa ating pong Panginoon. At sa kalagit din po ng katapatan, it is a rewarding. To be faithful is rewarding. Tandaan mo po, yung ginagawa po natin pare-pareho, hindi mo yan ginagawa sa kung sino mang tao. Ginagawa po natin po yan para lamang po sa Panginoon. Amen po ba? Lalo mo kapatid, ang pagiging tapat mo sa Panginoon, it is required, it is right, tama ito, reasonable lamang na tayo ay magtapat sa Panginoon, and it is very rewarding. Ang Diyos ang magbibigay ng reward o gantimpala sa iyo. Kasi sa katotohanan, kahit sabihin mo anong galing mong empleyado, makakalimutan at makakalimutan po iyan. Pero ang Diyos, never. Amen po ba? Never makakalimutan po yan ng ating pong Panginoon. Kaya itong bagay lamang po ito, that a faithful life that pleases God, unang bagay, faithfulness is a given choice. Hindi ko po nakikita dito. Hindi ko pala yan. Faithfulness is a given choice. It is a good choice, mga kapatid. It is a good choice na tayo po ay maging tapat sa Panginoon. Ano sabi ng ating pong talata? Napaka-rare, bibihira. Sabi ng Bible, Proverbs 20 and verse number 6. Most men will proclaim every one of his own goodness, but a faithful man who can find it. Amen? Faithfulness is a given choice. It is a good choice na maging tapat po tayo sa Panginoon. Tandaan po natin, it is a given choice. Ang Diyos po, simula po nang nilikha po niya ang tao, binigyan niya po tayo ng kalayaang pumili. Amen? Kaya i-design po natin, i-delight po natin, magkaroon po tayo ng desisyon na ako ay magiging tapat sa Panginoon. Kapatid, paalala sa atin po, faithfulness that does not happen accidentally. Hindi accidentally po yan. Talaga mo yan. Sa biyaya po ng Diyos, pipiliin mo na ikaw ay magtapat sa Panginoon. Every day we choose whether we will remain faithful or become careless. God gives every believer opportunities to prove faithfulness. It is a good choice. Piliin po nating magtapat sa Diyos na tapat. Sa papalang paraan, letter A, faithfulness is a given choice. Unang bagay, faithful with our time. Young people, sana, kung gaano ka masipag, kung gaano mo, ikaw ang marami kang oras na ginugugol sa iyong eskwelahan, sana meron ka ding oras pagdating sa Panginoon. Huwag natin ikakatwiran na marami tayong mga project, marami tayong mga gagawin. Amen? Tingnan natin yung sabi ng Bible. Nakakatuwa lang kasi po nyo na yung mga adult po natin, sa kabila ng kanila kung meron silang trabaho, pero nakikita po nila yung Ephesians chapter 5 and verse number 16. Ano sabi po ng Bible? Redeeming the time because the days are evil. Redeeming the time, samantalayin po natin ang Panginoon. Samantalayin po natin ang panahon. Sapagat ang oras, ito po ay regalo po ng Diyos sa atin. Walang sinaman po sa atin, we cannot recover wasted time. Hindi na po natin po kaya kung ibalik pa yung mga nasayang na oras. Tama po ba? Kaya tama lamang na piliin mo, ito'y napakabuti,
na ikaw ay magtapat sa Panginoon. Faithful Christians make time for prayer. Tanong ko sa ating bawat isa, kamusta ang ating pong panalangin? Nakakapanalangin pa ba tayo? Amen po ba? May time pa rin ba tayo na magbasa po ng Biblia sa kabila na marami po tayo mga ginagawa? Church attendance. Sa atin po ba, para bang nagiging secondary na lamang ba na tayo ay dumadalo sa church? O ito nagiging priority ng buhay mo? Na para bang pag hindi ka nakakadalo, kulang ang linggo mo? Na para bang pag hindi ka pumunta ng church, para bang mayroong malaking nawala sa'yo? Totoo po yan. Sa isang tapat na mananampalataya, na meron po sinasabi na siya po ay tapat sa Panginoon, pag hindi po siya nakakadalo ng Sunday, parang ang laki na nawala sa Kanya. Tama po ba? Parang ang laki na nawala sa Kanya. Because kapag if you neglect the church, you will neglect the blessings of God. Kasi, ang nakita po natin, ang ating pong pastor talaga naman pong nag-aaral, nakita po natin po talaga ipinapanalangin, but if you miss the church, you will neglect the blessings of God. And you miss the church, you will neglect the Word of God. Na dapat para sa iyo yun, hindi mo naman ito mapapakinggan. Amen? Faithful with our time, magaling po sa soul winning. Amen? Magbaon ka ng trust. Laging maraming pinipili sinatra ng mga win-win. Amen? Maging din sa ating pong family worship. Faithful with our time, better be faithful with our talents. Kamusta po yung ipinagkatiwala ng talento ng Diyos sa iyo? Sana nagagamit mo yan hindi sa makumunong bagay. Sana yan ginagamit mo yan sa Panginoon. Amen po ba? Sa sapang bago po sa Angeles, talagang gusto lahat kumanta eh. Kaya pag Sunday afternoon, ako na lang po nakitira po dun sa ano. Alas lahat po sila talagang gusto po nilang maglingkod po sa Panginoon sa pamagitan lamang po ng pag-api. Sa pagkatay po mga mananampalataya, every believer has abilities entrusted by God. Tandaan mo, walang sinumang Kristiyano na hindi binigyan ng Diyos ng talento. Meron kang magagawa na hindi iba ay hindi magagawa. Kaya hindi para dapat natin, hindi ako magaling magturo, hindi po. Ang Diyos merong talento na ibinigay sa iyo, i-discover mo na. At kapag na-discover mo yung talento na ibinigay sa iyo dyan, maging tapat ka dyan. Amen? Because talents are not for self-glory, but for God's glory. Kaya nga po kapag ikaw ay nakakaawit po dito, binibigyan ka ng pribileyo na ikaw ay umawit, kumanta, hindi para makita yung sarili mo, kundi ang Panginoon. Kaya sa atin po dito, kapag halimbawa kahit sabihin mo na kumanta ka, o may na-bless, hindi yung ang galing ko, no? Hindi! Amen? To God be the glory. Amen? Kaya yung talent po yan ibinigay po sa atin, not for self-glory, but for God's glory. Tandaan natin, sa lahat po sa atin, use your gifts while you have strength. Gamitin mo yung talento na ibinigay sa iyo kapag ikaw ay malakas pa. Tama po ba? Ang hirap na maglingkod kapag ikaw ay mahina na. Kaya sabi ng Bible, hindi ka tayo because the days are evil. Habang ikaw ay nakakalakad pa, gamitin mo na na ikaw magsurvey. Habang ikaw ay nakakalakad pa, gamitin mo na na ikaw umawit sa Panginoon. Amen? And faithful with our treasure. Kapatid, everything belongs to God. Amen po ba? Wala naman talaga tayong natuloy na pagmamayari na pagkakawala lamang po tayo sa Panginoon eh. Amen? Faithful with our treasure. Maging sa ating Tarzan Offerings, missions, helping those in need. Pangalawang bagay, faithfulness is godly character. So hindi lamang po it is a given choice, it is a godly character. Amen? Ang katapatan ay mga Diyos na pag-ugali. Kasi hindi naman natin po nature ang pagiging matapat eh. Madalas nga ang tao sinungaling eh. Tama po ba? Faithfulness is godly character. Faithfulness is more than actions. Amen? Faithfulness is more than actions. Huwag mo sabihin na tapat ka, pero paandang-andang ka naman sa bahay, sambahan po ng Panginoon. Faithfulness is more than actions.
action speak louder than words. Sa biyaya po ng Diyos, kung ginagamit ka niya, purihin ang Panginoon. Tuloy ka lang kapatid sa iyong katapatan sa Panginoon. God will bless you. Ang sabi po ng ating pong talata sa Philippians chapter 2, itong character po na ito, faithfulness, godly character, produced by God working within us. Ang Diyos ang gumagawa po sa atin. Tingnan po natin, Philippians chapter 2, verses 12 to number 13. Sulat po ito ng Apostle Paul, Philippians chapter 2, verse 12 to number 13. Kaya napakahalaga, a faithful life that pleases God. Magaling ka nga, pero hindi ka naman faithful. You cannot please God. Philippians chapter 2, verse 12 to number 13. Sabi ko ng Bible, basahin natin all together, ready. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Sabi ng verse number 13, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Amen? God is working in you. The Holy Spirit develops Christ-like character. Ang Diyos po yung gumagawa po sa atin. Kaya nagkakaroon po tayo po ng godly character. Magkaiba po ang reputasyon sa character. Itunuro po sa atin po yan, ang ating pong pastor. Reputation is what people think you are, yung isip ng tao sa'yo. But character is who you really are before God. Tama po ba? Character is who you really are before God. Faithfulness is godly character. Alam niyo po, sa isang taong matapat po sa Diyos, kakaroon talaga po siya ng godly character. Ano sabi po ng Bible? Sa verse number 13, hindi pinag-uusapan po dito yung sa verse number, ayan. Sabi po ng verse number 12, wherefore my beloved, as ye have always obeyed. Tingnan niyo po yung mga po, dito po sa church na ito. Sabi po ng Bible, as ye have always obeyed, dahil sila sumusunod sa Panginoon. Alam niya, Apostle Pablo, not as in my presence only. Alam mo po, sa isang taong tapat sa Panginoon, hindi na siya binabantayan. Sa isang taong tapat sa Panginoon, hindi niya para ba na kapag inutusan, meron siyang initiative, meron po siyang kusa. Amen po ba? Kasi sabi po ng Bible, sabi po ni Paul, dito po, not as in my presence only, hindi yung pag nandiyan lang po. Hindi yung pag nakakita ka lang. Hindi yung pag may kasama ka lang na turo, hindi. Amen? At sabi mo ng Bible dito, work out your own salvation with fear and trembling. Si Paul po ay hindi po nagturo po dito that salvation by works. He teaches that genuine salvation produces obedient living. Kaya nga sa isang taong ligtas, tayo po ay gumagawa ng mabuti para hindi po tayo maligtas. Gumagawa po tayo ng mabuti sapagkat alam po natin tayo po ay ligtas na. Amen? Kapatid, paalala po sa atin, faithful Christians obey when no one is watching. Amen? When no one is watching. Sana kahit wala nakakita po sa atin, tapat po pa rin ginagawa yan sa Panginoon. Madaling magbasa po ng salita po ng Diyos pag nasa church ka. Pero when no one is watching, sana sa kahay nagbabasa pa rin tayo ng salita ng Diyos. Madaling malalangin, sinasabi mo na sa prayer meeting. Pero sana, gumigising ka pa rin ng madaling araw at handa pa rin po tayo lumuhod ng ating pong mga tuhod para lamang po tayo ay manalangin po sa Panginoon. When no one is watching. Amen? And faithfulness is revealed by integrity. Sabi ng ating pong talata sa verse number 7, meron po talaga yung katapatan, pagiging matuwid, integridad. Amen? Sana, matuwid ka pa rin. Meron pa rin integridad. Ang sabi ng Bible, balikan natin Proverbs 20, verse number
verse number 7, the just man walketh in his integrity. Ang kagandahan po dito, sabi po ng Bible, his children are blessed after him. Amen? Ang matuwid na tao. Kaya kung ikaw ay tatay, be faithful to God. Yung mga anak mo isang araw susunod na rin sa iyo yan. Be faithful to God. Sabi po doon, from generation to generation, maging kaapa po ano, maging tapat sa Panginoon. Yan po yung pangako po ng Diyos. Karoon lang po tayo ng katapatan. Integrity means parehas din po siya sa church, sa kanilang bahay, at work in secret. Godly character is consistent. Sana po, no, faithfulness is revealed by integrity. Sana kung ano tayo sa church, sana ganoon din tayo sa bahay po natin. Amen? Sana kung ano tayo ipinapakita po natin po sa church, ganoon din po sana ipinapakita po natin kapag tayo ay nasa labas na. Meron tayong integridad. Kasi dala po natin po ang pangalan ng ating pong Panginoon. And lastly, faithfulness is greatly commendable. Ito po yung isang bagay na wow, iyong masasabi, ang Diyos ang magko-comment sa iyo. Ano sabi ng Bible? Well done, thou good and faithful servant. Amen? Faithfulness is greatly commendable. Tandaan po natin, faithfulness may not always receive applause from men. Hindi naman natin lagi hinahanap lagi applause ng tao, yung approval ng tao, yung palakpak ng tao. But it always receives approval from God. Kasi kung masasabi mo lagi, hinahanap mo lagi yung saya o yung approval ng tao, hindi po tayo maging approve sa harapan po ng Diyos. Letter A, God commends faithful servants. Amen? Dito sa ating pong talata, sa natin, Matthew 25 and verse number 21. Tingnan po natin. Matthew 25 and verse number 21. Sunod po natin po 2 Corinthians chapter 5 and verse number 10. Matthew 25 and verse number 21. Ano sabi po ng Bible? Well done, thou good and faithful servant. Di ba? Ito yung masarap na isang araw, makakaharap mo ang Panginoon. Ito yung masasabi sa iyo. Hindi dahil naging magaling hindi dahil na magaling na-employee ka. Hindi dahil na marami kang award sa school. Amen? Hindi dahil na magaling na businessman ka. Hindi yun eh. Ang sasabihin sa iyo ng Panginoon, brother ninyo, well done, thou good and faithful servant. Amen? Sabi ng Bible po, Matthew 25 verse number 21. His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant, thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Kung papansinin mo natin po yung talata, God does not say, well done, successful servant. Tama ba? Hindi sabihin ng Panginoon, no, well done, you are successful sa mga bagay na ganito. Bago sinabi niya, He says, well done, thou good and faithful servant. Kasi po, ang success is measured by men, and faithfulness is measured by God. Amen? And faithfulness influence others. Alam niyo po, sa ating pong pagkatapat po sa Panginoon, na-influensyahan mo din yung iba. Pansinin mo, kapag ikinatapat sa Panginoon, salamat po sa biyaya po ng Diyos, pero talagang susunod at susunod sa iyo. Pero pansinin mo, dahil ikaw, ikaw yung leader ng tahanan, pag hindi ka nagtapat sa Panginoon, pansinin mo, meron talagang makaapektuhan. Amen? Tingnan natin pinalata, 2 Corinthians chapter 5 and verse number 10. Wow! Ito yung greatly commendable na sabihin sa atin ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 5 and verse number 10. Ito po yung tinatawag na terror of the Lord. Ito po yung tinatawag na Bema judgment. Yes, hindi na po tayo papasok sa tinatawag na Great White Throne Judgment. Sapagat ang Great White Throne Judgment, ito po para lamang po sa mga unbeliever. 2 Corinthians chapter 5 and verse number 10. Ngunit ang issue po dito, ang sabi ng Bible, lahat ng mga ligtas, lahat ng mga nanampalataya, lahat ng may Kristo sa puso, lahat ng
For we must all appear before the judgment seat of Christ. Amen? Bakit po? Ang sabi ng Bible? That everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. Amen? Whether it be good or bad. Harap po tayo sa Panginoon, kapatid, yung judgment seat of Christ. Kaya napakasarap na sa pakiramdam, kung ikaw ay magulang, isa kang tatay, at isa kang tapat sa Panginoon, ito yung mapapakinggan mo sa Lord. Isa kang nanay, isa kang kabataan, na kapag ikaw ay tapat sa Panginoon, sabihin sa'yo ng Lord, anak, well done, the good and faithful servant. Sabi po kanina, faithfulness influences others. Amen? Nabasa po natin na sa verse number 7. Kaya a faithful father blesses his family. A faithful mother strengthens her home. A faithful church member encourages the entire church. Pansinin mo, kapag ikaw ay nagtatapat sa Panginoon, sa biyaya mo ng Diyos, meron kang nadadala. Amen? Ang mahirap, hindi ka na nagtatapat sa Panginoon, makakadala ka pa. Kasi ipagsusulit mo sa Panginoon niya. Tama po ba? Ipagsusulit natin sa Panginoon niya. Maganda ba naman na ipagsusulit natin sa Panginoon na yung nag-influence po natin, ay na-influencean natin po ng maganda. Amen? A faithful church member encourages the entire church. Your faithfulness affects generations. At nasabi ko natin kanina, faithfulness receives eternal reward. Eternal reward po ibibigay po ng Panginoon sa isang tao na tapat sa Panginoon. Ngayon pong gabi, ask yourself, tapos na po tayo. Ask yourself, am I faithful in my Bible reading? Ako ba ay tapat ba na binabasa ko ang salita po ng Diyos? Amen po ba? Sana lagi meron tayong oras at panahon sa pagbabasa po ng salita po ng Diyos. Am I faithful in prayer? Ako pa rin ba ay nakakapanalangin sa Panginoon sa kabila na marami akong pinagkakaabalahan? Kapatid, napakahalaga na meron po tayong panalangin. Tandaan natin itong prayer meeting na ito. Prayer meeting is a powerful meeting. Tama ba ba? Prayer meeting is a powerful meeting. Kaya hindi dapat natin pong ismulin ang prayer meeting. Ito'y napakahalaga po sa Panginoon. Kaya huwag natin pong pababayaan na tayo po ay sama-samang nakakapanalangin sa Panginoon. Tatlong katanungan, am I faithful in church attendance? Amen po ba? Sana sa biyaya po ng Diyos, may problema ka na wala, maging faithful po tayo sa pagdalo po sa church. Isang araw wala ngayon, yung church na pinagkagawala po sa atin ng Panginoon, ipagsusulit po natin po yan. Amen? And am I faithful to my family? Amen? Sana kung meron ka mga yung biological na pamilya na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, maging mapagpasalamat ka dyan. Amen? Kung mga kabataan, huwag tayo magkaroon po ng kaisipan, sana sa na lang ang tatay ko eh. Wow! Amen? Mas marunong pa ba tayo sa Diyos? Alam po ng Diyos kung ano po yung kanyang ginagawa para po sa atin. Kasi yung una po talaga, sabi ko po noon, pinagsisiyan ko din naman. Na talagang ako ito, umiyak po ako, sabi ko noon, nanay, para sinis ko ang nanay, ang hirap-hirap naman ng buhay natin, ang dami-dami pa na yung mga magkakapatid. Then umiyak po ang nanay. Doon ko din napagtanto, mali yung sinabi ko sa kanya. Wala pa nang post-church po naman. Pero nung talaga natutunan mo, nang ikaw ay umattend po ng church, mga anak, sana irespeto, mahalin po natin lagi ang ating pong mga magulang. Iisa lang yan. Hindi natin na ipagpapalit po yan. Ibig po ba mga young people? Huwag natin po yung babaypas lalo yung ating pong mga magulang, biologic. And especially po, ang ating pong ang ating pong father spiritually.
Iisa lamang po ang tatay po natin. Spiritually, ang ating pong pastor. Amen po ba? Isa lang ang ating pong tatay po spiritually. Hindi po tayo maraming tatay. Isa lang ang tatay po natin spiritually. Kaya kahit nasa malayo ka, isa pa rin ang church mo. Isa yung pamilya mo eh. Amen po ba? Isa yung ating family. Nasalamat sa Panginoon, meron po tayong, di ba, may tatay po tayo. Naalam po natin, dumalago po tayo, pinapakain po tayo. Nakikip po tayo ng Word of God. At nakikita mo na ikaw ay lumalago sa Panginoon. At ang tanong, am I faithful in my ministry? Sana kapatid, sa iyo ginagawa mo sa Panginoon. Sana may nakakita man o wala, maging tapat ka pa rin sa ginagawa mo sa Kanya. Hindi kasi lahat ng pagkakataon, unang-una talaga po yun, alala ko sa tayo na pastor, hindi lahat ng pagkakataon ikaw ay mababantayan. Paano na pag wala nakakita sa iyo? Gagawin mo pa rin ba yung ginagawa mo? Ayan. Amen? Am I faithful in my ministry? Isang bagay na dapat mong ipagpasalamat sa Panginoon, may ministry ka. Amen po ba? Meron kang ministry. Hindi lahat merong ministry. Pero kapag meron kang ministry, mahalin mo yan. Pag meron kang ministry, ipakipaglaban mo yan. Tama ba? Ipakipaglaban mo yan. Hindi yung kapag meron kang ministry, umulan lang, hindi ka nagpa-practice ng kuha. Ipakipaglaban mo yan. Amen? Kasi pagsusulit natin sa Panginoon yan eh. Amen? That is greatly commendable. Kaya kapag meron kang ministry, Lord, salamat po meron po kong ministry. Pero sana kakitaan tayo po ng Diyos na nagtatapat sa ministry na pinagkatiwala po sa atin. And am I faithful when nobody is watching? Ang dama po natin sa ating mga boss, God is not asking us to be famous. He is asking us to be faithful. Amen? Kailangan tayo ay pagmamalaki. Ang Diyos lamang po yung ating mo talagang biyaya po ng Panginoon lamang talaga nga ating po may pagmamalaki sa mga tao niya. At sana, sa lahat ng ginagawa mo sa Panginoon, maging tapat ka sa Kanya. As we close po, sabi ng Bible po sa conclusion po natin sa Proverbs 20, ito po yung nagre-remind po sa atin that many people talk about goodness, but faithful people are rare. Amen? Malungkot, our world celebrates talent. Ang mundo siya-celebrate yung talento. Pero God celebrates faithfulness. Amen? Tanda natin, when our life is over, ano kaya kapag ang buhay na ito, inawala na? People may remember our minsan, yung accomplishment mo ba, maalala nila yan. Pero God will evaluate our faithfulness. Kaya sana po sa biyaya po ng Diyos, yung ministry, yung ginagawa po natin sa Panginoon, hindi lamang pakitang tao. Yung ginagawa natin sa Kanya, tandaan mo lang, i-evaluate ng Panginoon niya. Madaling dayain ng tao, pero hindi natin kayang dayain po ang Diyos. Madaling sabihin na ikaw ay nakangiti dyan, madaling sabihin na ikaw ay nasa sarili, pero yung puso mo naman malayo po sa Diyos. Sana makita po tayo ng Diyos na sa lahat ng mga bagay po ay nagtatapat po tayo sa Kanya. Choose faithfulness today. Faithfulness, talagang pong itinuturo sa atin po ng Biblia na napakahalaga ng katapatan. Tayo po manalangin.